So, isa pang mapagpalang umaga po sa ating lahat at clap offer muna tayo para kay Lord Jesus. Ayan, before po tayo mag-start ng ating Sunday service ay i-welcome po natin si Kuya Jemar na pumunta po ulit dito sa ating church sa San Luis. Kasama po natin siya sa service po ngayon at ngayon po dumaho po tayo sa opening song na pauna ni Brother Mark at pagkatapos po nun ay opening prayer ni Sister Sherwin. Praise Jesus. Yan. So muli, tayo ay pinagkalooban ng ating Panginoong Hesus ng pagkakataon para magtipon-tipon sa umagang ito para sa isang Sunday worship service. So tayo ay nagagalak dahil sa mga ganitong opportunities, tayo nakapagpasalamat sa Kanya, tayo ay nakakahingi ng kapatawaran, no? At pwede natin gawing araw-araw, but sa pag-service natin na ito, may alay natin ang ating buhay sa ating Panginoon Hesus, ang ating awitin, papuri, no, mga pasasalamat, at higit sa lahat, makipakinig tayo sa kanyang mga salita sa umagang ito. So, ihanda natin ang ating mga puso at isipan, at awitin natin ang ating opening song. Sabi sa kanta, With All I Am. So, pagkakaloob natin ang lahat ng lahat sa ating mga buhay para sa ating Panginoong Hesus. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever, Lord. Sing, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever.
I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, with all I am, I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. One more time, we'll sing and worship. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, the reason that I live, the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. All glory and praise to our Lord Jesus Christ. All glory and praise to our Lord Jesus Christ, the giver of life, breath, and strength to all. Lord Jesus, itinataas ka namin sa umagang ito. Kami po ay nagpapasalamat sa panibagong buhay, hininga at kalakasan ng bawat isa. Maraming salamat po sa pagtawid mo sa amin sa buong linggo, Lord Jesus. Salamat po sa pag-iingat mo sa bawat isa. At maraming salamat po sa inyong biyaya, katapatan, at grasya at habag mo sa amin, hindi lang po sa aming sarili, bagkus sa buong pamilya po namin. Salamat po, Lord Jesus, sa pagkakataong ito na muli ka naming maitataas. Muli ka po naming mapapapurihan, Lord Jesus, at muli po naming mapakikinggan ang inyong mga salita. Itinataas po namin ang gawain ito sa inyo, Lord Jesus. Ikaw po ang manguna, Panginoong Jesus. Linisin mo po ang puso ng bawat isa, Lord Jesus, natatayo, Panginoong Jesus. Ipagkaloob mo, Lord Jesus, na ikaw lamang ang maitaas, Lord Jesus. Naway ikaw lamang ang mabigyan ng papuri at pagsamba, Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Lord Jesus, sa bawat biyayang pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po
Nang dahil po sa inyong biyaya, kami rin po ay nakapagbibigay, kami rin po ay nakakapag-share, Lord Jesus, nakaka-bless ng aming kapwa. Lord Jesus, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming pong mga pagkakasala sa araw-araw. Naway kami po ay inyong patawarin. Patawarin niyo po ang aming maruruming mga puso at isip, Panginoong Jesus. At naway, Lord Jesus, tulungan mo po kami na tanggapin po ang pagbabagong ginagawa mo sa aming mga buhay. Tulungan mo po kaming magpabago sa inyo at magpatuwid po sa inyo, Lord Jesus. Maraming salamat na bagamat kami po ay makasalanan at napakaraming pagkukulang sa inyo, Jesus, patuloy po ang inyong kabutihan at katapatan at grasya at habag sa aming mga buhay, Lord Jesus. Naway patuloy niyo po kaming baguhin, patuloy mo kaming ituwid, Panginoong Jesus. Bigyan mo po kami ng pag-uunawa, Panginoong Jesus. Hindi lang po sa mundo, Lord Jesus, because pag-uunawa po sa inyong mga salita, Panginoong Jesus. Nang sa ganon, magkaroon din kami ng pag-uunawa sa aming kapwa, Lord Jesus. Magkaroon din kami ng puso gaya ng puso mo, Panginoong Jesus. Lord Jesus, maraming salamat po muli. Naway sa inyo pong muling pagbabalik, kami po ay madatnan mo tapat, Panginoong Jesus, at nananampalataya sa inyo. Muli po namin itinataas ang araw na to at ang gawain ito sa inyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Lord Jesus. Ito po ang aming dalangin sa inyong matamis at makapangyarihang pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. So, yan. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa ginagawa. Every Sunday ang pag-recite ng tatlong chapters, ang Exodus 20, Psalm 62, and Philippians 3. At pagkatapos po nun ay dumako po tayo sa ating systematic Bible reading sa Psalms chapter 62. Exodus chapter 20 verses 1 to 17. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. The Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor, and do not all thy works. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day, and hallowed it. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant,
nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Psalm chapter 62, verses 1 to 12. Truly my soul waiteth upon God. From him cometh my salvation. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. How long will ye imagine mischief against a man? Ye shall be slain all of you. As a bowing wall shall ye be, and as a tottering fence. They only consult to cast him down from his excellency. They delight in lies. They bless with their mouth, but they curse inwardly. Selah. My soul wait thou only upon God, for my expectation is from him. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. In God is my salvation and my glory. The rock of my strength and my refuge is in God. Trust in him at all times, ye people. Pour out your heart before him. God is refuge for us. Selah. Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie, to be laid in a balance that are altogether lighter than vanity. Trust not in oppressions, and become not vain in robbery. If riches increase, set not your heart upon them. God hath spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto God. Also unto thee, O Lord, belongeth mercy, for thou renderest to every man according to his work. Psalm 62, verses 1 to 12. Philippians chapter 3, verses 1 to 16. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision. For we are the circumcision, which worship God in the Spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law of a Pharisee. Concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gain to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Philippians chapter 3, verses 1 to 6.
Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Sa Kanya galing ang aking kaligtasan. Siya lamang ang aking kanlungan at aking kaligtasan. Siya ang aking matayog na muog, hindi ako lubhang makikilos. Hanggang kailan maghahaka kayo ng masama laban sa isang tao, upang patayin siya ninyong lahat, na gaya ng pader na tumagilid o bakod na nabubuwal. Sila'y nagsisangguni lamang upang ibagsak siya sa kaniyang karilagan. Sila'y natutuwa sa mga kasinungalingan. Sila'y nagsisibasbas ng kanilang bibig, ngunit nanganunumpa sa loob. Kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Siya'y aking matayog na muog, hindi ako makikilos. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking kaluwalhatian, ang malaking bato ng aking kalakasan, at ang kanlungan ko'y nasa Diyos. Magsitiwala kayo sa Kanya buong panahon, kayong mga bayan. Buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap Niya. Diyos ay kanlungan sa atin. Tunay na walang kabuluhan ang mga taong may mababang kalagayan, at ang mga taong may mataas na kalagayan ay kabulaanan. Sa mga timbangan ay sasampa sila. Silang magkakasama ay lalong magaan kaysa walang kabuluhan. Huwag kang tumiwala sa kapighatian, at huwag maging walang kabuluhan sa pagnanakaw. Kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong paglalagakan ng inyong puso. Ang Diyos ay nagsalitang minsan, makalawang aking narinig ito, na ang kapangyarihan ay ukol sa Diyos. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. So yan, napakinggan po natin ang ating systematic Bible reading sa Psalms chapter 62. Ayan, yan. Parang naging base natin dyan sa Psalm 62 na magtiwala kay Lord Jesus nga, di ba? Like, kasi more, let's say na yung mga tao ngayon parang nagtitiwala sila sa kakayahan nila, sa pera nila, ganun. Sa mga, kung ano meron sa kanila, nagtitiwala sila doon na kung may kita natin, yung pagtitiwala nila sa sarili nila and then sa mga kung ano meron sa kanila. Yun din nagiging reason ng kapag yung kapahamakan nila. Like, di ba may kita natin yung mga ibang ano yan, personalidad na nagtrust sila sa sarili nila ngayon, hinahunting na sila, parang pabagsak na sila, di ba? Na, and then, yun yan, naging, dito rin na, pinakita rin sa Psalm 62, naging, na rock of salvation natin si Lord Jesus. And then, ayan, na hindi lang rock of salvation na kailangan din natin itiwala ang ating sarili natin sa Kanya. Like, hindi naman tayo pwedeng mag-compromise na 50-50 ganito. Sa Sunday, ano yan, tawag yan? Sunday, Christian ako. And then, after this Sunday, babalik na naman sa gawain ko, ganyan na, which is hindi maganda. Kasi kung titignan natin, parang nagse-self-reflect tayo na sabihin natin Kristiyano tayo pero yung mga gawain natin, mga pagkasalita natin parang nagko-contradict sa ating bilang identity natin na bilang Christian. Na dapat every day na lagi natin tinitiwala ang ating sarili kay Lord Jesus nga. Na every plans kailangan natin i-consult or ipagdasal natin kay Lord Jesus kasi kahit sabihin natin na may gusto tayong bagay pero hindi niya will yun, kailangan natin i-accept na hindi tayo yung magmamaktol na parang bata na hindi na pagbigyan, iiyak na tayo, ganyan, lalayo tayo. But
mas maganda na maging malalim tayo kay Lord Jesus. So, yan ang aking short na exhortation sa ating Psalm 62 na ating systematic Bible reading. So, yan, bumalik na po tayo sa ating praise and worship. Amen. Praise Jesus. So muli, aawit tayo para sa ating Panginoong Jesus. Awitin natin ang ating praise. At habang inaawit natin, tayo po ay makipagkamayan sa ating mga kapatid. At i-welcome natin sila ng pag-ibig with the love of the Lord. Ayan. Amen. So awitin natin. 1, 2, 3. Let's sing. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. With a mighty hand, with a mighty hand and an outstretched arm, His love endures forever. For the life that has been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Yes, Lord. From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. One more time, sing forever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Sing praise to you, Lord. Sing praise.
praise forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever. Yes, Lord, we worship you, Panginoon Jesus. Forever you are faithful. You are strong, Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Jesus. Amen. We praise you, Jesus, Lord. Gaya ng sabi sa awitin, Lord. Your love endures forever, Panginoon Jesus. Kaya naman pipiliin namin, Panginoon, patuloy na ialay aming mga buhay para sa inyo hanggang sa walang hanggan, Panginoong Jesus. We continue to worship the Lord. Tuloy nating awitin ang ating Panginoong Jesus. Lord, we declare na Ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin, Panginoon Jesus. Without your mighty hand, without your blood, Lord, na naialay sa krus, wala kami, Panginoon Jesus. Walang salvation, Lord Jesus. So we continue to worship Jesus. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, Jesus, you are Savior, Lord. Take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, Jesus, you conquered. Shine your light. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen
My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Say, shine your light. Shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus. Yes, Lord. You are our King, our Savior, Panginoon Jesus. We will worship you forever. Amen and amen. So, yan. Ngayon naman po ay dumako naman po tayo sa pagkapasalamat. I-declare po ang goodness na ipinarana sa atin ni Lord Jesus in the past week. So, yun. Ang pagkapasalamat ko kay Lord Jesus sa buhat kalakasan, then sa kalsugan na rin, plus, ano yun, yung na-recognize na rin kami last week. Kaya na-process na namin lahat ng mga papers, kahit na parang na-rush kami nung Thursday to Friday. Kasi yung mga certificates and then mga other papers kailangan namin ipasa kagad sa SUAW. Plus yun na rin parang ayun sa provisions na rin. Yan pag nasa town yan. Pag mayroong palambing si mama na, oy, bili ka nga ng ganito. Ayun, nabibili naman. Tapos and then yung safety rin kahapon na late na rin uwi. Plus nung Friday din yung yung naging full yung event namin, full yung araw namin nung Friday kasi General Assembly namin, tapos Little Victories, and then yung Bon Voyage namin sa isang teacher namin na paalis na rin. And then, ano pa ba? So, yun lang. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon na naman na pagkakataon na itataas ko siya sa aking buhay, sa mga ginawa niya, sa mga nagdaang linggo. Yon, latest is sa matagal na kasi yung H2, yung isang maliit na, yung galing sa father namin na place na ibinigay. Matagal na pong may sira yon. Kumbaga nabukbok na, nasira na yung bubida. Pasalamat ako dahil sa tagal ng prayer namin, may pinadala po siyang gagawa doon. Walang iba kundi si Brother Jemar at saka yung kanyang pinsan na kung saan matagal na rin niyang promise na gagawin niya, pupuntahan niya kami dito. Hindi niya nagagawa kasi nga busy rin siya. Kaya alam ko may mga reason kung bakit may mga dumating sa buhay natin na humahadlang sa ating mga kabisihan. Kaya yung mga times na medyo nagkaroon siya ng
problema, napansin niya na dinako siya rito ni Jesus para gawin niya yung kwan. Ngayon nakita namin na naayos, na wala yung mga lumang kahoy na talagang nabubulok na. Kumbaga, malambot na siya. Kaya pinapasalamatan ko si Jesus kasi sa dami po ng bagyong dumating, hindi po nagiba yung bahay na yon, di ho ba? Kaya parang naalala ko po yung word ni Jesus dun sa Matthew, yung nagtayo ng bahay sa batuhan, hindi na anod, hindi na tinag, hindi walang anong tawag doon, hindi matindi yung pinsala nung dumating yung mga bagyo. Ngayon nakita namin na firm na siya at sabi ng mga oo, hindi contractor yung gumawa, kung hindi manggagawa ni Jesus yung gumawa. Kaya ayun, nakita ko, sabi nila, bakit ka nagpagawa, wala ka namang pera? Sabi gano'n. Kasi kung hihintayin ko yung 500,000 o kaya 300,000, hindi ko mauumpisahan. Salamat na lang at merong favor si Jesus na ibinigay sa akin para nang sa ganon maalis yung mga bulok na kahoy na yon at napalitan siya ng kahit na mga improvised na kahoy sa paligid. Kaya yon, alam ko may gagawin na maganda si Jesus sa susunod na mga araw para maihayag niya na si Jesus ang in control of everything. Amen ba yon? At saka ganon, yung mga provision din. Tama yung sinabi ni MY, parang wala pero laging meron. Hindi kami pinagkukulang ni Jesus. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang katapatan, kagandahang loob. At ganun din, nagpapasalamat ako kasi nandirito yung mga children ministry ng sementeryo na kung saan maliliit pa sila, hindi pa nag-aaral. Ngayon, grade kinder na yung isa grade 1, tapos yung isa naman, hindi na siya boy, nagtatrabaho na rin siya. Si brother, June? JR, oo. Si JR, alam ko na ang ina-attendan niyang church is masyadong mga, tawag doon? Organized. Oo. Dito naman, medyo ganito tayo, malaya, pero meron naman din tayong mga fina-follow na rules and regulation according sa word ni Jesus. Amen po ba yon? Kaya maraming salamat sa buhay na ibinibigay niya sa aming mag-asawa at sa ministry na pinapatatag niya sa mga pananampalataya lamang. Nakikita ko ang katapatan ni Lord Jesus. Amen and amen. Amen. Brother Jeff. Si Brother Jeff. Mahiya. Kay Jesus yun. Mahiya tayo sa tao. Para kay Jesus. Purihin po ang ating Panginoong Jesus. Tunay nga po na ang ating Panginoon ay hindi tumitingin sa panglabas. Si Lord Jesus po hindi tumitingin sa panlabas na panlabas na ng tao. Ngayon ko lang po na nalaman na ang Panginoon pala ay tumitingin sa puso. Siya ay alam niya kung ano po yung sa puso ng tao. Ako po ay nagpapasalamat at tinatawag niya po ako na ang Panginoon ay gumagawa ng paraan para tawagin po tayo sa kanyang kaparaanan. Matagal ko na pong gustong bumalik sa pagsasamba. Ngayon po, papasalamat po ako na tinigon ni Lord yung discern ng puso ko na maglingkod sa Kanya. Pinupuli ko po si Lord Jesus sapagkat dunay nga na hindi siya tumitingin sa panlabas ng anyang tao kundi sa puso. Tinitignan niya kung ano yung nilalaman ng puso mo, kung ano yung hinahangat mo. Nagpapasalamat po kay Lord Jesus na tinugon niya yung gusto ng kalooban ko na maglingkod sa Kanya sa kaparaan ng siya mismo ang gagawa. Purihin po ang ating Panginoong Jesus. Amen.
Amen. Praise Jesus. Kami rin po thank you Jesus for healing me. Thank you, Jesus, For healing me. for healing me. Amen. Amen. Ayan. So si Levi, papasalamat kay Jesus dahil na-heal siya ng Panginoon, no? Dahil di siya nakapasok ngayong linggong ito sa school. Monday lang siya pumasok. Tuesday to Friday, hindi siya nakapasok dahil sa pag-ubo. Medyo may konting asthma. Pero praise Jesus, ngayon naka-recover na siya. So back to school na naman siya starting next week. So praise Jesus doon sa buhay ni Levi, sa pagkakaloob ni Jesus ng healing. Yun, ako rin nagpapasalamat sa ating Panginoong Jesus dahil sa araw-araw na pinagkakaloob niya sa buhay niya at kalakasan, no? Praise Jesus din sa buhay ni Kuya Jemar na nandito siya kasama yung family niya, saka yung kanyang pinsan, no, si Brother JR. Welcome. Yan. So, pag tayo talaga tinatawag ni Jesus, wala tayong magagawa. So, maalala natin si Paul, no? Nung tinawag siya ng Panginoon, yung mga apostles niya nung tinawag ng Panginoon, minsan kahit ayaw natin or wala tayong means para sumunod kay Jesus, si Lord yung gagawa ng paraan. Kaya praise Jesus dahil patuloy niya tayong binabalik at dinadala sa Kanya. So, importante, sumunod tayo sa tawag ng ating Panginoon Jesus. Kasi ayaw naman nating matawag ng Panginoon na unfaithful servant, lalo na sa araw ng pagharap natin sa Kanya, no? Na pag tinanong tayo ni Lord, di ba, nung tinatawag kita, hindi ka nakikinig sa akin. So, bakit kita tatanggapin ngayon? Yan. So, gusto natin tawagin tayo ni Jesus na good and faithful servant. Amen. So, praise Jesus doon. And yun din, ako rin nagpapasalamat din sa aking trabaho na pinagkaloob ng Panginoon sa araw-araw na binibigay niya. Ngayong week, hindi kami masyadong heavy yung work namin, pero ina-anticipate na namin kasi malapit na ang Adivay sa Benguet. So, kami ang main core na magtatrabaho sa LGU. And, yan. I know the Lord Jesus Christ will give us the strength, the wisdom, no? Kasi sa akin, parang inatas yung main na mga promotion, ads para sa Adivay. So, alam ko si Jesus yung magiging kalakasan ko and wisdom doon sa trabaho na yun. And yun, para salamat din ako kay Jesus sa mga other blessings na pinagkakaloob niya. Kasi aside from my work, no, may mga other, kumbaga, sidelines na pinagkakaloob si Jesus. Kagaya nung isa, yung pagja-judge ko sa DAR. Tinawagan ako nung isang nagtawag sa akin. So, nilalakad na lang daw nila yan. So, praise Jesus. Kahit pa paano, may mga nare-receive tayo outside from our work. Yun ay dahil sa skills and talents na pinagkaloob ni Jesus sa atin, and it will be His way to provide for us din sa mga pangangailangan natin sa buhay. So yun, patuloy nagpapasalamat ako pati kay Luna and kay Sister May, no, kasi they stayed home kasama si Levi, nalagaan si Levi, so hindi sila nakalabas, but si Jesus yung naging provision sa aming tahanan. So yun, all glory and praise sa ating Panginoon Jesus. Amen and amen. Sigma. So, ngayon naman po, dumako naman po tayo sa pagbibigay. At pagkatapos po ng pagbibigay, dumako po tayo sa pinakamalagang parte ng service, ang pakikinig sa salita ni Lord Jesus na atin ni Pastor Lito. Magandang umaga po sa bawat isa. At bago tayo muli mag-aral sa ating sa salita ng ating Panginoon, tayo ay manalangin. O purihin ka, Panginoong Yesus. Tunay nga po, Panginoon, na ang iyong kadakilaan ay magpawalang hanggan. Tunay po, Panginoong Jesucristo, na ang buhay namin ito ay nagkakaroon lamang ng kabuluhan kung kami ay patuloy na nakakapanahan sa iyong presensya. Kaya po, lubos-lubos kami nagpapasalamat dahil sa umagang ito ay narito kami sa iyong bahay-sambahan. Tinipon niyo kami rito para ikaw ay patuloy naming papurihan
sambahin at maluwalhati sa aming mga buhay. Dalahin ko rin po, Panginoong Yesus, na ang iyong mga salita na siyang aming mapagbulay-bulay sa mga susunod na sandali, ito ay magsilbing paalaala sa bawat makakapakinig nito at higit sa lahat, ang bawat na makakapakinig nito ay maisa pamuhay ang iyong mga salita at makasunod sa iyong sakdal na kalooban. Ganun din po, Panginoon, kayo lamang po ang aming sasampalatayanan hanggang sa mga huling sandali ng aming buhay dito sa mundong ito. Ganun din po, kayo ang siyang magpalago ng aming mga ikaputhandog. Pagpalain niyo po ito at basbasan niyo po ito para makasangkapan pa sa lalong ikalalawak at ikalalago ng iyong gawain dito sa ibabaw ng mundong ito. Salamat at walang ibang mapapurihan sa aming kalagitnaan o hindi ang inyong makapangyarihang pangalan lamang, Panginoong Yesus. Amen. Amen. So purihin po natin ang ating Panginoon. So, ang ating topic ngayon ay ang kapangyarihan ng katotohanan laban sa kapangyarihan ng kasinungalingan. Amen? So, purihin natin ating Panginoon. At ang ating text ngayon ay nasa Colossians chapter 1 verse 16. Ito. Basahin ko po. Colossians chapter 1 verse 16. For by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. So ito yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosa. Pinapahayag niya rito na ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan na ito, ang lumika ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ito rin yung sinabi ni Juan doon sa John chapter 1 from verse 1 to verse 3. Sabi doon ni John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So yung verbo na tinutukoy dito, na sa pasimula pa lang ay naroon na, nakasama o kaharap ng Diyos ay Diyos. He was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So, patotoo rin ni Juan sa kanyang sulat, nang may likha ng lahat ng bagay, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Katulad ni Apostol Pablo. So, dito sa sanlibutan na ito, kung titingnan natin, ang lahat ng bagay ay pinagkaroon, umiral, para sa Panginoong Jesus. Lahat, magmula yan sa pinakamaliit na bagay, hanggang sa pinakamalaking bagay, halimbawa mga bituin, ibang malaki, no? Sa pinakamalalim na parte ng mundong ito, hanggang sa pinakamataas na parte o pinakatuktok ng bundok, lahat yan umiral dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Pinakapangit, pinakamagandang uring ng nilalang, lahat yan umiral dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Ako, ikaw, tayong lahat umiral dahil sa Panginoong Hesukristo. Kung wala si Jesus, wala tayo ngayon sa mundong ito. Yan ang katotohanan na naitatala dito sa Holy Scriptures. Ito ngayon, dito sa ating binasa, Colossians chapter 1 verse 16, meron tayong mapapansin dito, sa lahat ng bagay na pwedeng banggitin ni Apostol Pablo, meron siya binanggit ditong mga nilalang, uri ng mga nalalang. Ulitin ko, sabi rito sa Colossians chapter 1 verse 16, for by Him all things were created, that are in heaven and that are on earth. Visible, yung mga nakikita, and invisible, yung mga hindi natin nakikita. Halimbawa, hindi natin nakikita ang halimbawa ng uring nilalang, hangin. O, hindi natin yan nakikita.
Ano pa? Ito yung ginagamit nating internet. Hindi natin nakikita. Yung ano yun, yung electromagnetic force, no? Yung radioactive na yan, hindi natin nakikita na force na yan. Pero lahat yan ay nalalang. Bakit? Para sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, may nabanggit pa dito, whether thrones or dominions or principalities or powers. Itong mga thrones, dominions or authorities, principalities or powers, itong mga binanggit dito ni Apostol Pablo, sa mga powers na ito, kasama rito yung mga evil forces. No? Kagaya ng sinabi rin ni Apostle Paul doon sa Ephesians chapter 6 verse 12. Kagaya yung last week yatang topic yun, ano? Sabi rin ni Apostle Paul, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, authorities, no? Mga principalities of the air. So, yung mga yan, binanggit ni Apostle Paul doon sa Ephesians chapter 6, verse 12, saka yung binanggit niya dito sa Colossians chapter 1, verse 16, ito yung mga evil forces, no? Na mga dating uring anghel na mabubuti, subalit sila ay rebel laban sa ating Panginoong Hesukristo. Sila yung mga cosmic powers over the present darkness, no? Spiritual host of wickedness in the heavenly places. So sila yung mga kampo ng mga masasamang espiritu, no? So ngayon, ito yung mga nagbibigay ng mga kaguluhan dito sa ibabaw ng mundong ito. Mga kampo nito ng dyablo. Pero kung titingnan natin, no? May mga katanungan diyan eh. Marami nagtatanong yan, bakit lumikha ba ang Panginoon ng masasama? No? Kasi doon sa Genesis chapter 1 verse 31, kung babalikan natin yung pagkatapos ng creation, sabi doon, and behold, and the Lord saw all that He has made, and behold, it was very good. So very good, excellent, perfect. No? So napakaganda lahat ng nilikha ng Panginoon. So ang katanungan ng marami, bakit nagkaroon ng mga ganyang uri ng nilikha? Yung mga principalities of the air, no? Sila yung mga nananahan diyan sa hindi natin nakikita yan eh. Diyan sa mga alapaap siguro yan, no? Maaari. So nilikha sila hindi dating masama. Subalit dahil sa kapalaluan ng kanilang leader na si Lucifer, kaya nagkaroon ng ganitong masasamang uri ng anghel, yung mga fallen angels, no? Basahin muna natin yung Jude chapter 1 verse 6. Ito yung mga mga angels na sabi rito ni Jude. Angels who did not keep their proper domain, but left their own abode. He has reserved in everlasting chains under darkness for the judgment of the great day. So itong mga angels na ito, na mga principalities of the air, na binanggit doon sa Colossians chapter 1 verse 16, ito yung mga sumama kay Satanas na dating Lucifer. Nang ninais ni Satan, gusto niyang pumantay, yung dating Lucifer, gusto niyang pumantay sa Most High God or sa El Elyon, no? Sabi ni Lucifer noon, I will ascend to the throne of the Most High. Hindi niya kayang pantayan ang may lalang
siya ay uring nilalang lang. So, ang nangyari, nagkaroon ng rebellion sa kalangitan. Ang nangyari, itinapon sila, pinatalsik sila mula sa paradise o sa karya ng Panginoon. So, kaya sila ngayon yung mga lumalaganap dito sa sanlibutan na tumutukso, nagbibigay ng takot, nagbibigay ng kung ano-anong uri ng kaguluhan para mapasama ang tao. So, yun yung reason. Ganun pa man, ang mga uring anghel na itong masasama, lahat yan ay nilalang. Para saan? Bakit sila nag-exist? Para pa rin maipakita, maipahayag ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian. So wala silang magagawa eh. So mangingibabaw at mangingibabaw ang glory ng Panginoon. Hindi kailanman ito mababahiran ng kahit anong shadow ng kadiliman. Hindi siya kayang i-contain o ma-comprehend, madaig ng dilim. So, lalong mahayag ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, purihin ang Panginoon. So, ito yung tinutukoy ni Apostle Paul. No, doon sa Colossians chapter 1, verse 16, saka doon sa Ephesians chapter 6, verse 12, na may yung mga host na of wickedness in the heavenly places. Ngayon, eto ngayon, ang mga rulers of darkness na ito, walang magagawa kung ang isang tao ay nakapasakop, nakakomit totally sa ating Panginoong Hesukristo. Wala silang magagawa. Bakit? Basahin natin ang Colossians chapter 2 verse 15. Sabi rito, Colossians chapter 2 verse 15. He disarmed the rulers and authorities. Ito na yung mga principalities of the air, mga dominions, thrones, no? Authorities. And put them to open shame by triumphing over them in Him. So, itong mga rulers and authorities na ito, na binanggit ni Apostle Paul doon sa Colossians chapter 1 verse 16, tinalo na ito. Tinapakan na ito ng Panginoong Hesukristo nung siya nagkatawang tao at nag-alay siya ng kanyang sarili dun sa cross ng Kalbaryo. Yun ang sinabi ni Apostle Paul, no? Lahat, tinalo na ng Panginoong Hesukristo. So, kung tinalo ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng mga masasamang espiritong ito, ang sino mang nakapasakop sa ating Panginoon ay magiging tagumpay din laban sa mga masasamang espiritong ito. Amen? Oh. Sabi ni Jesus doon sa Matthew chapter 16 verse 18. Sabi kay Peter, nung nagtanong doon si Jesus sa mga apostles niya, ano ang akala ng mga tao pagkakilala patungkol sa anak ng tao? No? May sumagot doon na isa, si Pedro, sabi niya, "You are the Christ, the Son of the living God." So sabi ng Panginoon kay Peter, "Pedro, mapalad ka dahil ang kapahayagang ito ay hindi nagmula sa kaisipan ng tao, bagkus ito ay nagmula sa Diyos." No? So, may karugtong yung sinabi ni Jesus kay Peter, nung sumagot si Peter ng ganon. Sabi ni Jesus kay Peter, Simon, dati pa siyang Simon Bar-Jonah, Simon, you are Peter. So, yung Simon Bar-Jonah, pinalitan ni Jesus ng Peter, nang ibig sabihin ay Petros or stone, no? And upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. So, may tinuring doon siyang Panginoon
dun sa verse na yon, Matthew chapter 16 verse 18 na, sabi niya, upon this rock. Yung tinutukoy doon ni Jesus na rock ay hindi si Pedro. Yung small rock or stone. No? Or, ang tinutukoy doon ng Panginoon na rock ay yung kanyang sarili. Yung Petra. Yung rock of all ages. Rock of refuge na tinutukoy din ni David sa nire-recite natin na Psalm chapter 62 na yung kanyang sandigan sa lahat ng sandali, lalong-lalo na sa oras ng mga kaguluhan o sa oras ng mga panganib. So sino yung malaking batong sandalan? Ang Panginoong Hesukristo. So may sinabi doon si Jesus na, and upon this rock I will build my church. Yung church na tinutukoy doon ay hindi structure na building, na bahay-sambahan. Yung church na tinutukoy doon ay mga figurative churches. Yung mga tinawag, ecclesia, called out. Yung mga tinawag mula sa dilim, papunta sa Kanya. So yung church na tinutukoy niya, and upon this rock, I will build my church. Itatatag ko ang aking iglesia, yung mga kalipunan, yung na Kanyang tinawag. Mula saan? Tinawag mula sa dilim. Tungo sa Kanyang marvelous light, ang Panginoong Jesus. And the gates of Hades shall not prevail against it. So, paano makakapag tagumpay o makakapanaig ang kamatayan laban kay Jesus? Na pinagtagumpayan niya na ang kamatayan. Yung kagaya ng binasa natin kanina dun sa Colossians chapter 2 verse 15. No? Kasi yung Hades doon, and the gates of Hades shall not prevail against it, patungkol yun sa gaganapin na pagpapapako ng Panginoon sa krus. No, yung death, pag i-overcome niya yon. So, ngayon, ang sino mang nakapasakop sa Panginoong Hesukristo, kailanman hindi magtatagumpay ang anumang uri ng kasamaan laban sa kanila. Kung tayo ay nakapasakop, nakapaloob sa Panginoong Hesukristo. Amen? So, ito yung malinaw. So, ito, no? Tinuturuan tayo. Bakit ito ipinahayag ni Apostol Pablo? Ang mga passages na ito, no? Lalong-lalo na patungkol dun sa mga thrones, powers, and dominions, principalities, no? Ang unang-una, sinasabi ito ni Apostol Pablo, no? Para makita natin ang katotohanan na ang tanging Panginoon ang dapat lamang maging object of worship. Kasi ganito yan eh. Isa-isa natin. Pinapakilala ni Apostle Paul ng Panginoong Hesukristo, siya lamang yung tanging may karapatan na paghandugan ng ating pagsamba. Kasi doon sa itong mga Colossians na ito, doon sa Colossae, or Colossus, meron doon na mga worship of angels. Basahin natin sa Colossians chapter 2 verse 18. Verse 18. So, kumbaga, yung worship of angels doon, naging bahagi na sa kanilang pagsamba sa Diyos. Ibig sabihin, sumasamba sila sa Diyos, at the same time, may part na sumasamba sila sa mga uring anghel. No? Sabi rito ni Apostle Paul, Colossians chapter 2 verse 18. Let no one cheat you of your reward. Binibilin dito mga mananampalataya, taking delight in false humility and worship of angels, intruding into those things
which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. So, may sinasabi rito si Apostle Paul na dun sa part ng Colossus na ito, may paniwala sila na itong mga angels na ito, kasi mga supernatural ito may mga kapangyarihan ito no? Kasi mga spirit being. So, ibig sabihin, may kapangyarihan sila. Kagaya kay Satan, may kapangyarihan yan. Pero tatandaan natin na hindi sila makapangyarihan. May kaiba nito may kapangyarihan si Satanas, pero hindi siya makapangyarihan. Ang makapangyarihan sa lahat ay ang Panginoong Hesukristo. So, mayroon silang angking kapangyarihan, pero mas higit ang kapangyarihan ng Panginoon dahil si Jesus ang Almighty, Lord God the Son, incarnate, perfect man, and all in all. So yung first and foremost characteristic ng Panginoon ay Almighty, Pantokrator. No? So, eto. So, gustong tatak sa isip ng mga Colossians ni Apostol Pablo, pero hindi lang ito limited sa mga Colossians sa lahat, pati sa atin, kasi ito yung topic natin ngayon, no? Maitatak sa kanilang isip, sa ating mga kaisipan, na ang dapat sambahin ay hindi yung may mga supernatural powers, bagkus yung lumikha sa kanila. Ay sino yung sinasabi dun sa Colossians 1:16? For by Him all things were created. Sino yon? All things were created by Him and for Him. So, lang umiral para sa Kanya. So, isa itong dapat maging klaro. Kasi ganito yan Maraming mga kasinungalingang aral ngayon, no? Na nagtuturo na pwedeng sumamba sa mga santo, santa, sa mga bato, sa mga ribulto, sa kung ano-ano pang mga tinuturing na nilang may mga na pwedeng lapitan. Di ba? Sa mga religions, sumasamba sila sa kung kani-kanino sila tumatawag. So, hindi pwede yon. So, yun yung mga aral ng demonyo, mga kasinungalingan. So, dapat, dito pinapakita naman ni Apostle Paul yung aral ng katotohanan. No? Na dapat ang tanging sambahin lang ay ang Panginoong Hesukristo. Wala nang iba. Marami pa mga aral. Mga pamahiin, tradisyon ng sanlibutan na ito. Mga pamahiin. Halimbawa, anong example na isang pamahiin? Kapag halimbawa yung nagbabiyahe, may nasalubong na itim na pusa sa kalsada, tumawid, sasabihin nila pamahiin, wag ka nang tumuloy, baka may kapahamakan dyan sa pupuntahan mo. So ano yon? Pamahiin yon, no? Gawa-gawa ng tao, mga beliefs, no? Mga traditions. Darating na naman yung tradisyon na itong Holy Week na tinatawag ng Roman Catholic Church. Marami na naman tayo makikitang mga nagpoprosesyon, mga nagpapapako sa krus, ginagaya yung sakripisyo ng Panginoon. No? Na sa kanila hindi pa sapat yung ginawang sakripisyo ng Panginoon. Sinabi sa Hebrews chapter 10 verse 10, He offered Himself, sacrificed Himself once and for all. Pero dito sa religion na ito, hindi pa sapat yung ginawa ng Panginoon. Baka kulang pa, gusto pa nilang dagdagan. Sila mismo yung nagpapapako. Kung talagang gusto talaga nilang gawin yung ginanap ng Panginoon, tuluyan na silang magtigis ng dugo ng lahat doon sa cross. Kaya nga, hindi nga nila magawa kasi hindi nga totoo yun. Kasinungalingan yun. No? So, marami tayong makikita na mga false teachings.
Kaya ito, yung aral na pinapakita sa atin ni Paul, dapat ito yung maitanim, no? Sa isip na inuulit-ulit ko, tanging si Jesus lang ang worthy of worship. Amen? Ito pa, no? Kasama rin ito. Kasi gusto rin niya ipakita ni Apostle Paul na kasi yung Colossus ay pluralistic city rin yan, kagaya ng Corinth. Ganon din naman ang Pilipinas ngayon. Pag sinabi natin pluralistic, maraming mga uri ng pagsamba. Maraming mga Diyos-Diyosan. Maraming mga pamahiin, mga agimat, kung ano-anong pamumusong ang ginagawa na para malapastangan ng ating Panginoong Yesus. At yun, pagliligaw ito sa Panginoon. So, dapat maging maingat tayo. Kasi itong mga last days nakasulat, even the elect will be deceived. If possible, sabi ni Jesus. So, maraming paraan ang demonyo para iligaw ang talagang nananampalataya na kay Jesus. Hindi niya man mailigaw sa pamamagitan ng mga maling aral, maaari niyang mailigaw, may divert ang commitment sa ibang pamamaraan. Anong paraan yun? Number one na ginagamit ngayon ng Diablo? Yung fashion, yung trend, yung sistema ng mundong ito. Maraming mga dati ng mga faithful na sumusunod sa Panginoon. Pero dahil sa trend ng mundong ito, nadadivert ang kanilang focus. Yung object ngayon ng kanilang commitment napupunta dito sa sanlibutan. Kasi ganito yan Sabi ng iba, halimbawa, yung sa mga worldly music, ito yung pinakamababaw na example. Halimbawa, sa mga worldly music, halimbawa, yung Kristiyano, faithful, musician, no? Halimbawa, nasa music team, kumakanta, song leader, gumagamit ng mga instrument. Pero, minsan, nadadivert yung kanyang atensyon, nagagandahan siya sa mga tugtuging makamundo, sanlibutan. So, may mga magsasabi ng, di naman palagi, minsan-minsan lang. Yung paminsan-minsan na yan, nadidi-focus tayo sa ating commitment sa Panginoon, galit na dyan si Jesus. Isang paraan na yon ng demonyo para malis ang ating mata sa Panginoon. So, dapat maging maingat tayo rito. Pangalawa, ito yung pinakamatindi sa mga false teachings na. Basahin natin yung Colossians chapter 2 verse 8. Sabi rito ni Apostle Paul din, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Ito na yung sinasabi ko kanina. No? Mga tradition of men, philosophy, and empty deceit. No? According to the basic principles of the world. Kaya marami nagsasabi, dito na ako natuto, dito na ako lumaki, ito na yung reliyon na kinakagisnan, dito na rin ako mamamatay. Ang nakagisnan niyang aral, tradition of men. Hindi yung aral na tutunan niya, hindi aral ayon sa Panginoong Yesus. So, nakakalungkot. So, tayo,
bilang mga totoong Kristiyano na naituring na all for Jesus, no? Trinitarian all for Jesus, magpatuloy din tayo sa pagpahayag ng aral ng katotohanan. Hindi naman natin sila mapipilit kung ayaw nilang makinig sa mga ibinabahagi nating mga aral ng katotohanan. Ang mahalaga na kapag babahagi tayo, wala na tayong sagutin sa Panginoon. Unang-una, hindi naman tayo ang Savior. Si Jesus ang Savior. So tayo, instrumento lang para ipalaganap ang kanyang aral. At kung sakali, Lord willing, sila magbago ng kanilang pananaw, mag-commit sa Panginoon, iwanan yung kanilang mga nakagis ng maling aral, yun po rin ang Panginoon. Dahil makakasama rin sila sa landas ng katotohanan. Sa landas ng Panginoon, ang landas na ito, hanggan ito sa buhay na walang hanggan. Amen? So, purihin ng Panginoon. So, Paul was concerned, no? Sa atin, para hindi tayo madaya ng pluralistic na society natin na kinalalagyan. Ngayon, ano pa? Ito. Gusto rin ipahayag ni Paul, no? Na sa oras ng ating mga pangamba, sa oras ng mga kagulumihan na dumarating sa ating isip, no? Kasi itong mga passages na ito, hindi lamang ito makapagbibigay sa ating impormasyon. Bagkus, sa mga passages na ito, may makukuha tayong aral para ito ay may apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano? Kagaya, halimbawa, mayroong mga takot na dumarating sa atin, lalong-lalo na ngayon, sa sitwasyon natin ngayon. No? Gulong-gulo ang mga tao. Yung dahil unang-una sa economy, no? Marami doon sa inflation, no? Hindi sila mapakali. No? Yung iba natatakot dahil maraming lumalaganap na mga uri ng sakit, yung mga diseases, mga karamdaman, no? So nakakabigay takot yung pangamba sa bawat isa sa atin, no? So mga kaguluhan, mga lalong-lalo sa atin, mga persecutions. Pero sabi ni Apostle Paul, ito, doon sa 2 Timothy, no, sa 2 Timothy chapter 1, verse 7, may bilin doon si Apostol Pablo kay Timoteo. Sabi niya doon, kay Timothy, "For God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind." Yun ang bilin ni Apostol Pablo kay Timothy. Kung mabasahin natin yung buong context nung passage na ito, may makikita tayo na itong si Timothy, no? May matatakutin din sa kanyang murang edad, no? Nasa kabataan pa siya nung naglilingkod sa Panginoon So, kumbaga mayroon siyang spirit of timidity, no? So, kumbaga may yung tawag doon, yung sa kuha natin, parang may inferiority complex kung dito sa ganon, mahiyain, no? Pero parang di siya magkaharap, lalong-lalo na dun sa mga nag-uusig sa mga Kristiyano. Ang sinugo siya para magpahayag ng gospel. So, ang bilin ni Apostle Paul sa kanya, no, huwag ka matakot. Bakit? God has not given us a spirit of fear. Ang Diyos ay hindi tayo binigyan ng espiritu ng matatakutin. Bagkus ang pinagkalob sa atin ay spirit of power, and of love, and of a sound mind. Merong kapayapaan, merong katiwasayan, merong pag-ibig, may peace. So, ngayon,
Sa oras ng mga masasalimuot na sitwasyon, sa oras ng mga pangamba, kaguluhan, lagi nating tatandaan na yung Jesus na ating sinasampalatayanan ay kaya tayong itawid sa lahat ng kaguluhan ng mundong ito. Kaya tayong proteksyonan ng Jesus na ating sinasampalatayanan sa anumang uri ng mga karamdaman, sa anumang uri ng mga kumakalat ng mga mikrobyo. Kaya niya tayong pangalagaan sa lahat ng uri ng mga kaguluhan. Kaya niya tayong protektahan. Kaya niya tayong ipananggalang sa lahat ng uri ng mga kasamaan ng mga masasamang espiritu. Amen? So yun yung ating Jesus. Bakit? Lagi natin ito nababanggit. Sabi ng Panginoon, I have spoken these things to you that in me you might have peace. In this world you shall have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. So, binanggit din ito ng Panginoon sa John chapter 16 verse 33. So, kagaya ng nabanggit natin kanina sa Colossians chapter 2 verse 18. Doon sa Matthew chapter 16 verse 18. No, wala nang kapangyarihan na pwedeng manaig laban sa Panginoong Hesukristo. Eh kung tayo nakapasakop kay Jesus, mananagumpay tayo. Amen? Ano sabi ni Apostle Paul? Romans chapter 8 verse 37, we are more than conquerors. Saan tayo magtatagumpay? Sa lahat. No, kung babasahin natin yung Romans chapter 8 from verse 35, who can separate us from the love of Christ? Is it tribulation, famine, nakedness, peril, sword? No. No. Bakit? Para daw tayong mga tupa na nakasalang papunta sa slaughter. But in all these things, we are more than conquerors. Amen? So, yun. So, reminder ni Paul kay Timothy. Hindi lang kay Timoteo, reminder ito ni Paul sa ating lahat. Nire-remind tayo ni Paul na sa oras ng mga kagulumianan, magtiwala ka na mayroong Jesus na Prince of Peace. Sa oras ng mga kalungkutan, magtiwala tayo na mayroong Jesus na magbibigay sa atin ng joy. Amen? Sa oras ng mga kawalan, magtitiwala tayo na mayroon tayong Jesus na ating Yahweh Jireh. God that will provide. Sabi ni Apostle Paul, Philippians chapter 4 verse 19, and my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Amen? So, ang Panginoong Jesus, ang lahat. Amen? Siya yung ating all in all. Siya yung ating S. The all sufficient, the all sustaining, and the all satisfying God, ang Panginoong Jesus. Amen? Ano pa? Gusto rin ni Paul, karugtong ito kanina na sinasabi ko, na magtiwala tayo. Bakit? Ang lahat ng mga masasamang espiritu, walang magagawa laban sa atin kung hindi ito iaalaw ng Panginoon. Example, Job chapter 1 verse 12. Isang passage ito sa Old Testament na sinabi dito ng Panginoon. And the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your power. Only do not lay a hand on his person. Ang kwento kasi nito, may meeting
sa kalangitan. No? Nagkakaroon ng conference ang Panginoon. Dumayo rin si Satanas. Tingnan natin na. Doon sa Job chapter 1, ito pa lang si Satan, pumupunta rin, umaakyat din sa kalangitan. Tinanong siya ngayon ng Panginoon, saan ka ba galing, Satanas? Sabi ni Satan, paron ako at parito. No? Pabalik-balik si Satanas, hindi mapakali sa kanyang baluarte kung saan umiikot. Para saan? Para magtukso. Kasi ang aim ni Satan, pati ng kanyang mga alipores, ng kanyang mga galamay, to destroy yung human race. No? Sirain. Kasi yun ang gawain ni Satanas. John chapter 10 verse 10a. The thief comes but to kill, to steal, and to destroy. So ang main goal ni Satan sa kanyang mga kampon, sirain ang sangkatauhan, ang human race. Ito. Ngayon, sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon kay Satan, saan ka galing? Paruta ako parito. Ngayon, sabi ni Satanas sa Panginoon, alam nyo naman yan si Job. Kaya yan very faithful sa'yo kasi pinagpapala mo eh. Subukan mong tanggalan yan o subukan mong tanggalan niya ng kanyang kayamanan, tatalikuran kanya. Anong sabi ngayon ng Panginoon sa kanya? Ulitin ko. Job, hope sa Tagalog, no? Chapter 1 verse 12. And the Lord said to Satan, sige, sabi niyang Panginoon kay Satanas, sige, behold, all that he has is in your power. Sige, pinapabaya ko na sa iyo ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Ngunit, sabi, only, do not lay a hand on his person. Ngunit, wag mong sasagiin ang kanyang buhay. Pinauwayan na ng Panginoon. No? So, may permiso. Dito sa passage nito, makikita natin na lahat ng mga evil forces sa pangunguna ni Satan, lahat ay walang magagawa sa mga faithful servants or followers ng Panginoong Yesus unless the Lord allows them. Diba? So, wala silang magagawa. They cannot do apart from the sovereign permission of the Lord Jesus Christ. So, itong malinaw na ipinapayag sa atin ni Apostle Paul. Wala silang kakayahan laban sa atin kung hindi sila iaalaw. So, ang bottom line, si Jesus din ang may control sa kanila. Amen? Clap offering nga para sa ating Panginoong Jesus. Clap, Levi. Purihin ang Panginoon. Wala silang magagawa. Kaya, sabi sa nangungusap ang Panginoon, huwag kayong mabahala. Magtiwala lang kayo. For blessed is the man that trusts in the Lord. It is better to put confidence in the Lord than to put his trust in man. Amen? Ito ngayon, ang last na gustong ipayag ni Apostle Paul. Gusto niyang makita natin at madama natin ng Panginoong Hesukristo, na sa Panginoong Hesukristo meron tayong assurance of salvation. Kasi, ulitin ko, basahin ko ulit yung Ephesians chapter 2 verse 15. Tama ba? Yung kaninang ko natin. Yung text natin kanina, pa-perma ng Bible. Ito.
Ano, Colossians chapter 2 verse 15. Yung binasa ko kanina. Ulitin ko. Sa King James Version, sabi rito, having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it. So, eto ngayon. Gustong ipakita sa atin ni Apostle Paul, gusto niyang maramdaman natin na sa Panginoong Hesukristo, kapag tayo nakapasakop kay Jesus, may assurance tayo of salvation. Assurance ha? Naroon yung assurance. Huwag lang tayong aalis sa Panginoong Hesukristo. Kung mananatili tayo sa Panginoong Hesus, walang makakaagaw sa atin. Kasi sabi ni Jesus sa John chapter 10, verse 27, my sheep hears my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life. Pagdating sa 28, no one can snatch them out of my hand. So, walang makakaagaw sa atin sa Panginoong Hesus kasi hawak-hawak na tayo. Puwera na lang kung tayo ang aalis sa Panginoon, sa poder ng Panginoong Hesus. Yun ang magiging problema. Ngayon, balikan natin. So, dito sa Colossians chapter 2, verse 15, narito yung assurance natin na sinasabi ni Paul. Kasi basahin ko uli. He disarmed. Sa King James, he having spoiled. He disarmed. The rulers and authorities. Ito yung mga principalities and powers. Sa King James Version. And put them to open shame by triumphing over them in Him. So, pinagtagumpayan ng Panginoon lahat ng ito. So, walang kakayan si Satan na ipalaganap ang kamatayan. Kamatayang espiritual o kamatayan mayang pisikal hanggang sa ikalawang kamatayan. Kung ang isang tao ay mananatili sa Panginoong Hesukristo. So, kinakailangan magpasakop tayo. Mag-commit totally, absolutely, and exclusively to our Lord Jesus Christ. Kaya, nung mamatay ang Panginoon, nabuhay na muli, disarm ang mga rulers, powers, and authorities na ito. Amen? Ngayon, ang tanong, nakapasakop ka ba kay Jesus? Kung nakapasakop ka kay Jesus, ito ang talata para sa iyo. Colossians chapter 3, verse 3, saka verse 4. Ulitin ko, kung nakapasakop ka kay Jesus, ito ang talata para sa iyo. For you died, and your life is hidden with Christ in God. Verse 4, when Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Napakagandang pangako. When Christ appears, we also will appear with Him in glory. Kung nakapasakop tayo sa Panginoong Hesukristo. Amen? Kung hindi ka pa nakapasakop, ito na yung pagkakataon para ang lahat sa iyong buhay ipagkatiwala mo na sa Panginoong Hesukristo. I-commit lahat ng iyong lahat sa ating Panginoong Hesus. Nang sa ganon, magkaroon ka ng assurance ng kaligtasan sa piling ng Panginoong Hesukristo habang narito ka sa sanlibutan na ito hanggang doon sa walang hanggan. Amen? So,
Purihin natin ang Panginoon. Dahil ang lahat, sabi rito, in the end, everything and everyone serves to magnify the glory of our Savior and increase the gladness of His people in Him. So napakadakila ng ating Panginoon. So patuloy natin siya i-magnify sa ating mga buhay, patuloy natin ideklara ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang katotohanan, ang kanyang kabutihan. Kagaya ng inawit natin kanina, goodness of God. Amen? So purihin ng Panginoon. Nagkakaroon tayo na nararamdaman natin ang kabutihan ng Panginoon. So yung kabutihan na naranasan natin sa Panginoong Jesucristo, huwag nating baliwalain, bagkos yung kabutihan na iyon, i-share natin sa iba para maranasan nila yung goodness ng ating Panginoon. At higit sa lahat, yung goodness na yon dapat hindi mawala ng kabuluhan. Bagkos, may pagpasalamat natin ng lubos sa ating Panginoong Hesus dahil naranasan natin ng lubos ang kanyang kabutihan. Amen? So, purihin natin ang Panginoon. For by Him all things were created. And all things were created by Him and for Him. Lahat mula kay Jesus, dadaan kay Jesus, umiral kay Jesus, at para kay Jesus. Purihin ng ating Panginoong Jesus, tayo manalangin. Oh, hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesucristo, dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon para kami ay maisilang dito sa mundong ito. Binigyan niyo kami ng pagkakataon para maranasan ang iyong kabutihan. Makita namin ang kagandahan ng sanlibutan na ito. Kaya po, Panginoong Jesus, dalangin ko na patuloy niyo kaming bigyan ng katatagan, lakas, para nang sa ganoon, hindi kami mabaling sa karumihan ng sanlibutan na ito. Bagkos ang aming mga mata, ang aming mga isip, ang aming mga kalooban ay nakatuon lamang tanging sa iyo, Panginoong Jesucristo. Dahil apart from you, Lord Jesus Christ, wala namang kami magagawa. Kaya pinauubayan namin sa iyo, Panginoong Yesus. Ang aming buhay ay nasa iyong mga kamay. Pinagkakatiwala namin ng lubos. Dahil kung kami nasa iyo, assured kami, Panginoong Yesus, na meron kaming buhay na walang hanggan, hanggang sa walang hanggan. Salamat po sa iyong mga salita na siyang amin na pagbulay-bulay. Dalangin ko po ito ay maitanim sa aming mga puso, sa aming mga isip. Magkaroon kami ng lubos na pagtitiwala sa iyo na ang mga masamang espiritu ay walang magagawa laban sa iyo. Kaya kung kami nasa iyo, Panginoon, wala silang magagawa laban sa amin. Bagkus kami ay higit pa sa mga mananagumpay dahil napagtagumpayan nyo na po ang lahat dito, lalong-lalo na ang kamatayan. Kaya kami, Panginoong Yesus, nagtitiwala na the gates of Hades shall not prevail against us because we have you in us, Lord Jesus Christ. Salamat at walang ibang mapapurihan kung hindi ang inyong makapangyariang pangalan lamang, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So, magandang umaga po muli sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo.